Masyadong maliit, mabagal tumakbo, hindi raw athletic para makasabay sa NBA. Hanggang baka point guard lang ang aabutin nito. Ilan lang yan sa mga mabibigat na salitang palaging binabato sa kanya bago pa man siya tumuntong sa pinakamalaking entablado ng basketball. Kung titingnan mo nga naman siya physically mga idol, wala siyang 40-inch vertical leap. Hindi siya tumatakbo na parang kidlat sa fast break. Wala siyang bounce para lumipad at mag-posterize na mga higante sa ilalim. Simula pa noong una, marami na ang nagmaliit at nagduda kung tatagal ba talaga siya sa liga na punong-puno ng mga genetic freaks. Pero tignan nyo naman kung nasaan siya ngayon mga idol, mula sa pagiging isang solidong backup sa Dallas Mavericks hanggang sa pag-step up at pagpapakilala sa mundo noong na-injury si Luka Doncic. Ngayon isa na siyang ganap na superstar, ang kapitan at ngayon ang bagong franchise player ng New York Knicks. At ang pinakamatindi sa lahat, tinapos lang naman niya ang mahigit 5 dekada ng paghihirap, kabiguan at pagkauhaw ng pinakasikat na basketball city sa NBA. Matapos ang 53 long years, ang New York Knicks ay muling tinanghal na NBA champions. Well, pinatunayan ni Jalen Brunson sa lahat na iba ang nagagawa ng tiyaga, mataas na basketball IQ at pusong palaban. Hindi mo kailangan maging pinakamabilis o pinakamataas tumalon kung ikaw naman ang pinakatuso at pinakamatalino sa loob ng court. Pero ano nga ba ang mga matitinding pinagdaanan niya? Paano siya umangat mula sa pagiging second round pick na binaliwala ng marami, papunta sa pagiging prangkisa ng isang maalamat na team at ngayon ay isang kampyon? Kaya tara mga idol, balikan natin ang kwentong basketball ni Jalen Brunson. Bago pa man siya naging paborito ng mga taga New York na nagdala sa kanila ng kampyonato, kailangan muna nating balikan kung saan nagsimulang mahubog ang kanyang winning mentality. Dahil alam nyo bang 2-time NCAA champion itong si Jalen Brunson mga idol sa kanyang college basketball? Kasama ang mga Villanova boys ay sanay na sanay maglaro sa matinding pisikalan at pressure pagdating sa finals ang Villanova boys mga idol. Pagpasok pa lang ni Jalen Brunson sa Villanova University, alam na ng mga nakakakilala sa kanya na may kakaiba sa batang ito. Anak siya ni Rick Bronson, isang dating NBA player na nagturo sa kanya ng mga fundamentals ng laro. Kaya naman pagtuntong niya sa ilalim ng sistema ni Coach G. Wright sa Villanova, hindi lang siya naging basta player mga idol, naging extension siya ng coach sa loob ng court. Dito nagsimula ang kwento ng sikat na Villanova boys, kasama ang mga magiging katropa niya sa NBA na sina Josh Hart, Donte DiVincenzo at Mikal Bridges. Bumuo sila ng isang kultura na walang pakialam sa individual stats. Ang mahalaga lang sa kanila ay manalo, at nanalo nga sila mga idol ng paulit-ulit pa. Sa 3 taon niya sa college, nag-uwi ang Villanova ng 2 NCAA National Championship. Una ay noong 2016 at ang pangalawa naman ay noong 2018. Sa huling taon niya, hindi lang siya basta role player. Siya ang naging undisputed leader ng team. Humakot siya ng mga parangal mga idol, kabilang na ang pagiging National College Player of the Year at Bob Cousy Award winner bilang pinakamagaling na point guard sa buong liga. Well, kung tutusin, perfect resume na sana ito mga idol. 2 titulos ang damakmak na awards at napatunayan niyang isa siyang certified winner. Pero pagdating sa mga NBA scouts, iba ang naging tingin sa kanya mga idol. Sa mata nila, ang success niya sa college ay dahil lang sa magandang sistema ng Villanova. Para sa kanila, masyado siyang maliit at walang elite athleticism para mag-dominate sa NBA. Doon na nagsimula ang pagdududa. Dumating ang 2018 NBA draft, isang gabi na puno ng pangarap para sa mga batang manlalaro. Para kay Jalen, ito sana ang gabi para mapatunayan na NBA ready na siya. Pero lumipas ang unang round, isa-isang tinawag ang mga pangalan ng iba't ibang prospect at ang naiwan si Brunson na naghihintay. Ang mga teams ay mas pinili ang mga raw athletic na guards kaysa sa isang proven winner. Bumagsak siya sa second round, 33rd overall pick. Dito siya sinalo ng Dallas Mavericks. Sa parehong draft na yon, gumawa ng malaking trade ang Dallas para makuha magiging franchise player nilang si Luka Doncic. Dahil dito malinaw agad ang naging papel ni Jalen mga idol. Siya ang magiging backup bilang isang second round pick. Walang garantiyang mabibigyan ka ng malaking playing time at lalong walang garantiyang magtatagal ka sa liga. Kadalasan ang tingin sa kanya ay isa lamang reliable na point guard na pwedeng ipasok para mag-manage ng second unit habang nagpapahinga si Luka. Pero hindi siya tinitignan bilang isang bida. Pero imbes na magreklamo, tahimik lang na nagtrabaho si Jalen mga idol. Wala siyang inangal sa naging role niya, puro green lang sa practice. Mas pinabuti niya ang kanyang footwork, ginawang pamatay ang kanyang mga mid-range game at nilinang niya ang pagiging tuso sa loob ng court dahil alam niyang hindi siya makakalipad sa ere para umiwas sa mga shot blockers. Inaral niya ang lahat ng klase ng pivots, pump fakes at floaters. Unti-unti nakita ng buong Dallas organization ang halaga niya. Mula sa pagiging bench player, naging isa siyang steady force para sa team. Lumipas ang ilang taon, nagpakitang gilas siya bilang sidekick ni Luka. Pero ang pinakahihintay na break ni Brunson ay dumating sa hindi inaasahan at nakakakabang pagkakataon ng 2022 NBA playoffs mga idol.
Bago magsimula ang first round ng series ng Mavericks laban sa Utah Jazz, nangyari ang kinakatakutan ng lahat. Nagtamo ng calf strain si Luka Doncic, halos gumuho ang mundo ng mga fans ng Dallas noong mga oras na yun. Pumasok sila sa playoffs na wala ang kanilang best player. Ang tanong ng lahat, sino ang bubuhat sa opensa? Sino ang pupuntos? Akala ng marami tapos na ang serye at madaling wawalasin ng Jazz ang Mavericks. Pero hindi nila inasahan ang paggising ng isang natutulog na higante. Dito na formal na nagpakilala sa buong basketball world si Jalen Brunson. Sa Game 2 at Game 3 ng seryeng yun, mga idol, nagala superstar si Brunson at kinuha ang manibela ng buong team. Pinasabog niya ang depensa ng Utah nang umiscore siya ng career high 41 points sa Game 2 nang walang turnovers, mga idol. Sinundan pa niya ito ng 31 points sa Game 3 para bigyan ng 2-1 bentahe ang Mavericks kahit wala ang kanilang main man. Well, pinakita niya sa buong mundo na hindi lang siya isang anino ni Luka Doncic. May sarili siyang ilaw. Pinatunayan niyang kayang-kaya niyang mag-takeover ng laro, sirain ang depensa ng kalaban gamit ang kanyang mga hesi moves at footwork at manalo sa pinakamalaking entablado ng basketball. Ang series na ito, mga idol, ang nagsilbing resume niya na nagsabing handa na ako maging star ng sarili kong team. Pagkatapos ng breakout performance na yon, natapos ang kontrata niya at naging unrestricted free agent si Brunson noong summer ng 2022. Dito na pumasok sa eksena ang New York Knicks, mga idol. Matagal nang nagduruso ang Knicks franchise, ilang dekada na silang naghaharap ng isang lehitimong point guard at floor general. Binigyan nila si Brunson ng isang malaking kontrata na nagkakahalaga ng mahigit $104 million. Pero gaya ng dati, hindi na wala mga doubters at haters. Umani ng napakaraming batikos ang front office ng New York mula sa mga sports media at analysts. Overpaid daw, role player lang yan, sinuwerte lang sa isang playoff series. Isa siyang magaling na backup pero hindi siya 1A superstar na magdadala sa Knicks sa finals. Pero ano ang ginawa ni Jalen? Imbes na magpa-apekto sa ingay ng media, ginamit niya itong panggatong sa kanyang apoy. Pagdating niya sa New York, hindi lang stats niya ang umangat, literal na binago niya ang buong kultura ng prangkisa. Hindi lang siya basta naging top scorer, naging puso, utak at kaluluwa siya ng team. Ang kanyang tinatawag na dog mentality ay nakahawa sa buong roster, mga idol. Nakita ng management ang epekto niya sa locker room, kaya naman hindi nagtagal formal siyang itinalaga bilang kapitan ng New York Knicks. Unti-unti rin nilang binuo ang Nova Knicks sa pagkuhang muli kina Josh Hart, Donte DiVincenzo at Mikal Bridges. Pero nakasama nga lang sa trade si Donte DiVincenzo, mga idol, para makuha nila si Karl Anthony Towns. Really binalik ni Brunson ang saya, ang angas at ang pag-asa sa Madison Square Garden. Mula sa pagiging isang team na palaging tampulan ng biro at palaging nasa laylayan ng standings, ginawa niyang isang seryosong title contender ang Knicks. Well, fast forward natin ngayong 2026 at nasaksihan natin ang absolute pick from Jalen Brunson, mga idol. Matapos ang ilang taon na pagkakadapa at pagkatuto sa playoffs, isang makasaysayang run ang ginawa ng New York Knicks na hindi makakalimutan ng kahit sinong fan ng basketball. Walang pinalagpas ang tropa ni Brunson sa buong Eastern Conference. Ang kanilang determinasyon ay hindi kayang sukatin ng kahit anong statistika. Naging dominante sila sa bawat serye. Tinapos ang lahat ng umarang sa kanilang daan palabas ng East. Ibang klase ang naging dominasyon ng Nova Knicks at ng buong squad. Ang kanilang depensa ay parang pader at sa gitna ng lahat ng pananalasang ito ay walang pagod, kalmado at nakakamatay sa pagtimon ni Jalen Brunson. Sa bawat crucial possession, sa kanya binibigay ang bola at sa bawat pagkakataon, hindi siya nabigong sumagot. Mga clutch step back threes, mga N1 floaters sa gitna ng mga matatangkad na sentro at mga assist na nagpapakita ng kanyang henyong pananaw sa laro. Habang sila'y nagpapahinga, ang dalawang kupunan sa Western Conference, ang Spurs at ang defending champion na OKC, ay matinding nagbabakbakan naman sa West Finals. Sa 2026 NBA Finals, hinarap nila ang pinakamalakas na team mula sa West, ang San Antonio Spurs. Kung titignan mo ang team na ito, mga idol, talagang matatakot ka dahil mayroon silang higante na nagbabantay sa ilalim ng court, si Victor Wembanyama. Pero hindi sila nagpa-intimidate. Binaon nila ang pangarap ng buong syudad ng New York. Ipinakita ni Brunson kung bakit siya ang inirang na kapitan ng New York. Hinakay niya ang team hindi lang sa salita kundi sa gawa, mga idol. At ngayon, nandito na tayo. Tumunog na ang final buzzer. Ang confetti ay bumabagsak mula sa kisame ng arena. Tapos na ang mahaba at nakakapagod na pagkauhaw matapos ang 53 years mula pa noong 1973. Nagbalik na ang kampyonato sa Mecca of Basketball ng New York Knicks, 2026 NBA Champions. Tinapos nila ang serye, iniuwi ang Larry O'Brien Trophy at sa wakas napatunayan ng isang maliit at mabagal na point guard na isa siya sa pinakamagaling na manlalaro sa buong mundo. Pinaluhod niya ang mga nagduda, pinatahimik niya ang
ng mga kritiko. Mula sa pagiging isang binaliwalang second round pick na nagtiyaga ng anino ng iba hanggang sa pagiging hari ng New York at ngayon isa ng NBA champion. Ang kwento ni Jalen Bronson ay higit pa sa basketball mga idol. Isa itong paalala sa ating lahat na hindi nasusukat ang pisikal na anyo o sasabihin ng iba ang iyong kinabukasan. Nasusukat ito sa laki ng iyong puso at sa tibay ng iyong paniniwala sa sarili. Well kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa itinatakbo ng karera ngayon ni Jalen Bronson?